Ang nangyari dito, kaya bumigay itong IC na to, yung LED driver na yan, dahil napipuwersa yan. Hindi na kasi nasisense yung overload doon sa ating output kasi naka-bypass. Welcome back mga ka-difficulties, may isi-share tayo. So ito ay Sony Bravia, no? Ito yung model niya 40 o KLB 40R4528. Sa issue nito, patay sindi, mabuhay, mamatay, mabuhay, mamatay. So ngayon, chinek natin. Ito ngayon yung nakitang resulta natin. Kung napansin natin yan, naka-short na yung output ng ating BL. Ayan o, nakadugtong-dugtong na siya. And then ngayon, yung protect niya, naka-bypass na rin. So ngayon, ang gagawin natin sana, magpalit ng backlight. So kahit magpalit ka ng backlight, hindi pa rin aandar. Kasi napansin natin yung gitna ng IC, ayan o, butas. So lipad na siya. So wala akong available na IC niyan. Kaya ganito ang ginagawa natin. So pinipaliwanag ko sa may-ari na ganito, magpalit tayo ng backlight. Useless pa rin, hindi pa rin gagana. Kaya ang ginawa natin, ayan, i-convert natin ng panibagong LED driver. So simple lang naman ang pag-tap nito. Supply, ito ay 19 volts. Kumuha tayo ng supply dito sa 19 nya. So hindi na tayo dumaan doon sa switching nya. Dito na tayo sa pagkatapos ng fuse. Para just in case na anumang problema, dito lang sa main fuse. Hindi apektado itong ating switching MOSFET. So direkta yan dito, yan, and then yung ground, syempre may ground tayo, and then yung trigger natin, kumuha tayo ng trigger dito sa dati nya, sa IC. So sa ini-enable nya. Para pagka nag-on yung unit natin, hindi pa nag-on yung backlight, naka-picture na siya. Pag pinatay yung unit, patay na yung backlight, yung picture, hindi makikita yung pagka-deform ng mga picture pagka pinatay. So, ang kagandahan naman nito kasi na-adjust ngayon yung current. So, mamili ka lang kung ilan ang current na iloload mo doon sa ating backlight. Gawa lang natin, dinirekta na natin dito. So, hindi na natin ginalaw to. Wala natin ginalaw niyan. So, itong bypass na protect, as is pa rin yan. Hindi natin ginalaw kasi pag kunin natin yan, hindi na rin gagana yung unit natin. Okay, so, alam natin, sa totoo lang, hindi lang isa yung ma-encounter kong ganitong problema. Ang nangyari dito, kaya bumigay itong IC na to, yung LED driver na yan, dahil napipuwersa yan. Hindi na kasi nasisense yung overload doon sa ating output kasi naka-bypass na siya. So, ibig sabihin, andar lang siya ng andar. Wala na siyang pakialam kung overload ba o hindi. Kaya ito ang nangyari ngayon, sira siya. Kaya mas mainam talaga na pagka may problema na yung backlight natin, palitan na ng bago para hindi pa nang damay ng iba. So, medyo magastos na yan dahil nagpalit tayo ng LED driver, nagpalit pa tayo ng backlight. So, doble-doble ang gastos. Kaya yung iba, ang problema nito ay backlight siya, sinisingi lang ng mora kasi ang ginagawa, ito lang. Binabypass yung protect, tapos yung dyan, pinagsama-sama, gagana na uli. Kasi ang isa kasi ang nangyari nito, pag isa dyan ay nag-iba na ang reading, nagpo-protect na po itong IC na to. Kaya ang ginawa, pinagsama-sama para magiging balance yung load. So pag balance, hindi siya mag-e-error. Kung gusto nyong makuha to, ito lang ang setup na ginawa ko. So hindi ko na siya nilalagyan ng adjust dito. So enable na lang, supply, at okay na siya. Adjust na lang tayo sa idle current or yung current niya mismo. Final test. Okay. So, okay na. So, yun lang. At maraming salamat sa panonood. Konting idea, konting share. Baka kayo ay maka-encounter ng ganitong modelo. Maraming salamat sa panonood. Shout out sa lahat. Okay, stop.